Magandang gabi mga kalahi. Ito ang karugtong ng una nating kwento. Noong gabing nawalan ako ng malay, akala ko tapos na ang lahat. Pero habang wala akong malay, may nangyari sa klinika na hindi ko nakita. Ikwento na lang ito sa akin ni Hana kalaunan. Malalim na ang gabi noon. Malakas ang ulan. Tahimik na ang San Isidro. At sa loob ng klinika, may ilang pasyenteng nagpapahinga habang si Hana ay nananatiling gising. Bigla nilang narinig ang tunog ng motor mula sa labas. Una, inakala nilang ako iyon. Pero nang huminto ang motor sa tapat ng klinika, walang bumaba, walang tumawag, walang kumatok. Lumabas si Hana at nakita niya ang motor ko sa gitna ng ulan. Basag ang ilaw, baluktot ang manibela, at sa upuan, may dugo. Lumapit si Hana. Hinawakan niya ang dugo sa upuan. Sariwa pa ito. Doon nawala ang kulay sa mukha niya. Nasaan siya? Walang sumagot. Gusto niyang sumugod agad sa daan, pero pinigilan siya ng mga tao. Madilim ang gubat, maputik ang daan, at delikado ang daan papunta sa bundok ng Maragta kapag gabi. Pero si Hana hindi marunong umatras kapag may taong kailangang iligtas. Kumawala siya sa mga pumigil sa kanya. Humakbang sa ulan at sumigaw. Rafael! Walang sumagot. Ulan lang. Hangin lang. At kaluskos ng mga punong hindi makita sa dilim. Hindi niya alam na sa mga oras na iyon, wala na ako sa daang hinahanap nila. Wala na ako sa San Isidro. Nasa lilim ako ng bundok ng Maragta. Sa isang sangtuaryong hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kung saan magsisimula ang tunay kong tungkulin. Nagising ako sa tunog ng tubig. Hindi yun ulan. Hindi rin ilog. Parang patak mula sa kisame ng kuweba. Mabagal. Pantay. At sa bawat patak, may kasamang munting kislap ng liwanag. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakahiga ako sa isang batong makinis at mainit. May binda ang tagiliran, dibdib at braso ko. Pero hindi iyon ordinaryong binda lang. Para itong hibla ng liwanag na nakadikit sa sugat ko. Malamig sa balat, pero sa loob ng laman, parang may apoy na naglilinis ng kalooban ko. Sinubukan kong bumangon, pero kumirit agad ang sugat ko. Doon ko napansin na may nakaupo sa tabi ko. Isang nilalang na nababalutan ng mahinang liwanag. Hindi nakakasilaw, hindi rin nakakatakot. Para itong liwanag ng umagang daang-dahang pumasok sa madilim na silid. Buhay ka pa, Rafael. Pinilit kong magsalita. Nasaan ako? Sa lilim ng bundok ng Maragta. Isang sangtuaryong hindi nakikita ng taong hindi tinatawag ng liwanag. Agad kong naalala ang klinika, si Hana, ang mga pasyente, ang baryo. Kailangan kong bumalik. May mga naghihintay sa akin. Tiningnan niya ako ng mahinahon. Kung iniwan kita sa daan, katawan mo lang ang makakauwi. Hindi ikaw, Rafael. Tumahimik ako. Doon ko tiningnan ang paligid.
Ang kuweba ay hindi madilim kahit walang apoy. May mga ugat ito sa pader na kumikislap na parang bituin. May maliit na batis. Sa gitna nito ay may gintong kinak. Sa kisame, may mga simbolong mas matanda pa kaysa sa baryo. Ano ka ba talaga? Tumayo siya. At nang gumalaw siya, parang gumalaw din ang liwanag sa buong kuweba. Ako si Amadiel, ang huling dibino ng liwanag sa hangganang ito. Nagpagbantay ako ng mga pintong hindi nakikita ng tao. Ngunit, matagal nang sinusubukang buksan ng dilim. Nanlamig ako. Aswang ba talaga ang umatake sa akin? Hindi siya nag-atubiling sumagot. Oo. Napapikit ako. Bilang doktor, sanay ako maghanap ng paliwanag sa sugat, lagnat, lason at impeksyon. Pero hindi ako sanay sa salitang aswang. Maraming bagay ang nagiging kasinungalingan dahil lang hindi ito kayang tanggapin ng isip ng tao. Lumapit siya sa sugat ko. Mula sa tagiliran ko, may manipis na itim na usok na lumabas. Ano iyan? Lason ng kagat at takot. Ang mga nilalang na umatake sa iyo ay hindi lang laman ang pinupunit. Nag-iiwan sila ng takot sa dugo. Kapag hindi yun nalinis, gagaling ang balat mo, pero mabubulok ang loob mo. Hindi ako nakasagot. Doon ko naintindihan na ang sugat ko ay hindi lang nasa katawan. May sugat din sa loob. At iyon ang unang kailangang gamutin. Sa unang buwan ko sa yungib ng liwanag, ginamot niya ako. Araw-araw, hinuhugasan niya ang mga sugat ko sa batis na kumikislap. Sa bawat paghuhugas, may itim na usok na lumalabas mula sa mga hiwa nito. Minsan manipis, minsan makapal, minsan naman parang may mukha. Tuwing nakikita ko iyon, gusto kong umiwas. Pero hindi ako pinapayagan ni Amadiel. Huwag mong itago ang sakit. Ang sakit na itinatago, naghahanap ng ibang labasan. Paano kung galit ako? Kung aaminin mo, magagamot. Kung itatanggi mo, gagamitin ka nito. Yun ang unang aral niya sa akin. Hindi niya ako pinilit maging matapang. Pinilit niya akong maging matapat. Sa ikalawang linggo, natuto akong tumayo nang hindi nahihilo. Sa ikatlong linggo, nakalakad ako papunta sa gilid ng batis. At sa ika-4 na linggo, nakalabas na ako sa bungad ng santuaryo. Doon ko nakita ang ilalim ng bundok ng Maragta. Hindi ito simpleng kuweba. Isa itong mundong nakatago sa ilalim ng mundo. May mga punong tila salamin ng dahon. May mga ugat na nakabitin mula sa kisame at kumikislap na parang bituin. At sa malayo, may malaking pinto ang bato na may 7 guhit ng liwanag. Ano iyon? Ang daan papunta sa ika-7 tabi. Yun ba ang binabantayan mo? Oo. Kung iyon ang misyon mo, bakit nandito ka pa? Tiningnan niya ako. Dahil hindi pa kayang tumayo ng taong iiwan ko. Masakit marinig, pero totoo. Hindi pa ako handa. Noong ika-2 buwan, dinala niya ako sa isang bilog na silid sa pinakailalim ng sanktuaryo.
Madilim ang lugar. Sa sahig, may mga simbolong nakaukit. Sa paligid, may mga estatwang bato ng mga nilalang na may pakpak, mahabang kuko at bungangang nakanganga. Ito ang larangan ng alaala. Alaala ng sino? Sa simula, alaala mo. Kapag hindi mo nalagpasan, magiging kulungan mo. Hinawakan niya ang simbolo sa sahig. Biglang gumalaw ang mga anino. Una, parang usok lang. Pagkatapos, nagkaanyo ito. Mga nilalang na yumuyuko. Mahahaba ang braso at matutulis ang daliri. Nang marinig ko ang kanilang ungol, bumalik sa akin ang gabing inatake ako. Ang ulan, ang putik, ang kuko sa tagiran, at ang takot na kahit tumakbo ako, may habol at habol pa rin. Hindi pa ako handa. Alam ko. Kung alam mo bakit ginagawa mo ito. Dahil ang dilim ay hindi naghihintay sa taong handa. Sumugod ang unang anino. Hindi ako nakainag. Tumama ito sa dibdib ko at napahagis ako sa sahig. Walang dugo, pero totoo ang sakit. Sa bawat bagsak ko, may mga boses na lumalakas. Hindi boses ng aswang. Boses iyon ng mga taong hindi ko nailigtas. Doktor, bakit hindi mo kami nailigtas? Bakit wala kang nagawa? Napaluhod ako. Hindi dahil sa anino, kundi dahil sa bigat ng mga pangalang matagal ko nang dinadala. Iyan ang unang kalaban mo. Hindi sila kalaban. Hindi sila. Ang kalaban mo ay ang paniniwala mong kapag may namatay, ibig sabihin, kulang ang pagkatao mo. Natahimik ako. Nasakit iyon, pero kailangan kong marinig. Kung papasok ka sa digmaan, nadala ang bigat ng bawat hindi mo nailigtas, gagawin mong paghiganti ang bawat laban. Mula noon, hindi lang katawan ko ang sinanay niya, pati dahilan ko. Araw-araw, pinapabuhat niya ako ng mabibigat na bato habang umakyat sa hagdang bato. At sa bawat hakbang, iisa ang tanong niya. Bakit ka lumalaban? Nung una, ang sagot ko, para mabuhay. Kulang. Para protektahan ang baryo. Malapit pero may tinatago ka pa. Hanggang isang araw, bumigay ang tuhod ko. Doon lumabas ang totoo kong sagot. Dahil ayaw kong may mamatay na naman dahil walang dumating. Tumahimik ang kuweba. Lumuhod si Amadiel sa harap ko. Ngayon, alam mo na ang sagot. Pero hindi pa iyon ang totoong sagot. Kapag sugat ang dahilan mo sa laban, madaling magiging paghihiganti ito. Hanapin mo ang dahilan na mas malalim kaysa sa sakit. Bumalik kami sa pagsasanay. Araw-araw ito. Hanggang ang sagot ko ay hindi na nanggagaling sa galit. Isang araw, tinanong niya ako ulit. Bakit ka lumalaban? Dahil may mga buhay na pinagkatiwala sa akin. Tumango si Amadiel. Yan ang simula. Simula noon, tinuruan niya ako ng mga lihim na karunungang hindi angkop sa pagiging doktor ko, kundi karunungang magpapabago ng paniniwala ko
bilang isang doktor. Noong 3 buwan, dinala ako ni Amadiel sa isang silid na walang pinto. Ipinatong niya ang palad niya sa batong pader. At ang buong silid ay huminga. Ang mga simbolong nakaukit sa dingding ay lumiwanag isa-isa. Pagkatapos, bumukas ang gitna ng bato. Sa loob, may pedestal na gawa sa itim na bato. Sa ibabaw nito, lumutang ang isang hiyas. Hindi ito ordinaryong bato. Para itong maliit na puso ng araw na binabalot ng apoy, tubig, hangin, kidlat, at liwanag. Napaatras ako. Hindi dahil sa takot sa anyo nito, kundi dahil naramdaman kong may tumitingin sa akin mula sa loob ng hiyas. Lumuhod si Amadiel sa harap ito. Doon ko naintindihan na hindi ito bagay na basta kinukuha. Ito ay bagay na pinagpipitagan. Ito ang mutya ng digmaan. Ngunit huwag mo itong tawaging sandata lamang. Hindi ito pag-aari. Hindi rin ito tropeyo. Ito ay buhay na tipan ng liwanag. Ano ang kaya nitong gawin? Huminga ng malalim si Amadiel. Kapag kinilala ka na nito, bibigyan ka nito ng mga kaloob. Ngunit bawat kaloob ay may kapalit na pananagutan. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat kakayahan ng mutya. Una, ang banal na baluti na poprotekta sa katawan at kaluluwa laban sa sugat, sumpa at laso ng dilim. Pangalawa, ang sibat ng unang araw na ang kakayahan ay tumatama sa ugat ng kasamaan ng kalaban. Pangatlo, ang tali ng tipan, nagagapos sa nilalang na walang katawan, sa aninong walang buto, at sa tinig na nagnanakaw ng pangalan. Ikaapat, ang mata ng liwanag na nagpapakita ng tunay na anyo ng nagpapanggap. Ikalima, ang apoy na walang abo na kayang sunugin ang dilim, sumpa at kasamaan mula sa ugat, ngunit hindi kailanmang dadampi sa kaluluwang walang sala. Pang-anim, ang hinto ng dugo na kayang pigilan ang paglayo ng buhay sa katawan. At ang huli, ang hatol ng liwanag. Ito ang liwanag na hindi basta pumapatay. Hinahatulan nito ang dilim, nililinis ang may pag-asa, at binubura ang halimaw na wala ng kabutihan. Biglang lumapit sa akin ang mutya ng kusa. Tandaan mo, Rafael, ang mutya ay hindi sumusunod sa lakas. Tumatalima ito sa dahilan. Hindi ito sumusunod sa galit. Tumatalima ito sa awa. Hindi ito pumipili ng taong gustong mag-ari. Pumipili ito ng taong handang magsakripisyo. Bakit ako? Dahil sa kabutihan ng iyong kalooban na kayang magsakripisyo para sa nakararami. Tumingin siya sa akin. Ang mutya ng digmaan ay hindi naghahanap ng pinakamalakas na kamay. Hinahanap nito ang pusong ayaw pumatay, ngunit handang lumaban upang may mabuhay. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko. Hinawakan ko ang mutya. Tumigil ang buong silid. Pagkatapos, narinig ko ang tibok nito. Pumasok ang liwanag sa palad ko. Umakyat sa braso at dumaan sa dibdib ko. Parang may isang langit na bumukas sa loob ng katawan ko. Napaupo ako sa bigat nito. Sa gitna ng palad ko, lumitaw ang marka. Isa itong sinaunang marka na
na parang tato na nakaukit sa ilalim ng balat. May 7 itong sinag. May mga guhit na parang lumang titik. At sa gitna nito, tila may matang nakapikit. Tandaan mo, Rafael, ang mutya ay hindi mo pag-aari. Tiningnan ko ang palad ko at napatingin ako sa kanya. Malalaman mong naiintindihan mo kapag kaya mo na itong gamitin. At kaya mo pa rin piliing huwag gamitin. Tahimik akong nakatingin sa marka sa palad ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang nag-uumapaw na lakas na dumadaloy sa katawan ko. Ang mga sugat ko ay biglang naghilom. At nakita ko sa pangitain ang lahat ng mga karanasan at abilidad ng mga sinaunang tagadala ng mutya. Doon ko naunawaan na ang tunay na digmaan ay hindi nagsisimula sa paghawak ng sandata. Nagsisimula ito sa tanong kung bakit ka lumalaban.